Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay isa sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may layuning tulungan ang bawat pamilyang Pilipino na hirap sa kanilang buhay at labanan ng kahirapan sa pamamagitan ng tulong pinansyal. Ngunit para sa ilang miyembro nito, hindi pa rin sapat ang kanilang natatanggap kaya ang kanilang kadalasang takbuhan ay ang pagsasangla ng cash card nila. Sa aming panayam sa Pantawid members na itago natin sa pangalang Nanay Sonia at Nanay Chrissy na sangkot sa ganitong gawain, inamin nila na mali ito. Pero kailangan lang eh. Lalo na kapag magbabayad ng ilaw. Kasi nagtitinda lang naman kami ng sampagita. Wala akong trabaho. Single parents kasi. Pag oras ng bayaran ng ilaw, kailangan mo talagang isangla para may pangbayad ng ilaw. Yun ang ginagamit ko. Talagang masasanla mo dahil sa kagipitan talaga. Hindi rin kasi maantay yun dahil nga sa gawa na talagang magigipit ka. Kamukha ng bunso ko na PW din naman yung kasi kailangan. Puti nga, hindi na tuloy na operahan. Awa ng Diyos, talagang binubuhat na dati, hindi makakalakad. Awa ng Diyos, nakalakad naman. Tila umabot na sa suklunan ng desperasyon ng ilan nating kababayan sa Pangasinan na pati cash card para makakuha ng ayuda sa 4Ps isinanla. Pero sabi ng DSWD, bawal yan. Ang sangla ATM o yung paggamit sa ATM card bilang collateral sa utang sa mga benepisyaryo na huwag isangla ang mga ATM cards na pinagdedepositohan ng ayuda kapag mangungutang. sa kabila ng mga balita at babala ukol sa programa ng DSWD, isa pa rin ito sa pangunahing problemang kinakaharap ng ahensya. Sa aming panayam kay Ms. Rudsel Dizon, Project Development Officer 2 CityLink ng DSWD, may kaakibat na parusa ang ganitong gawain ngunit kadalas ay nagkakaroon ng problema sa implementasyon nito. Under kasi sa National Advisory Committee, NAC Resolution number 20 ng 2014 ng DSWD kasama yung iba-ibang mga ahensya. Ang talagang kapag first warning kasi, parang pwedeng verbal o kaya written na warning letter mula sa aming mga PDO2 CityLink. Tapos, kapag second warning na, with supervisor na, kumbaga, i-home visit namin siya kasama si supervisor para mapaalalahanan, tapos ma-reorient siya kung ano ba yung mga kondisyon ng programa. Ayon kay Ms. Rudsel, ang pagsasangla ng cash card ng DSWD ay maituturing na misbehavior para sa mga Pantawid members. Meron din silang grupo ng grievance committee na siyang tumatanggap ng reklamo sa pagsasangla ng cash card. Dagdag pa niya, So, sa third warning, talagang dapat madedelis na sila. Pero sa totoong buhay, sa implementation ng programa, medyo walang pangil. So, yun yung loophole ng batas ng Pantawid na kahit na maraming nagsanla, katulad sa ibang barangay, may mga ganong cases na 5 times na nagsasanla, pero hindi pa rin sila nadedelis sa programa. Still active pa rin sila. ang ganitong problema, ang kawalan daw ng ngipin ng batas ay itinuturing na identified gap ng ahensya. Kasi kailangan talaga magkaroon na ng ngipin yung batas, kumbaga. Kasi marami talaga nagsasanla pero hindi talaga na-implement yung kapag pangatlong beses ka na nagsanla ay matatanggal ka na sa programa. Nang amin naman siyang tanungin tungkol sa pagkakaroon ng hindi maayos na implementasyon ng batas ukol sa ganitong gawain ay nagbigay siya ng mga dahilan. Kaya ako nabanggit yun kasi kulang sa, kapag nagkaroon ng case deliberation, madalas talaga ay na-retain pa rin yung mga Pantawid members na nagsasanla ng cash card. Kasi kapag sinabi nating third offense na, grabe na yon, grave offense na talaga yon, na kailangan talaga is, kung pagbabasehan yung resolution natin, for delisting na talaga ang isang Pantawid member na nakakommit ng more than 3 times na nagsanla ng cash card. Dinaraing din ni Nanay Chrissy ang pagpapaikli ng taon na ang isang miyembro ay maaaring mapasama sa programa. Kung dati ay umaabot ito ng 10 taon, ngayon ay limitado na lamang sa 7 taon na pwede kang maging miyembro ng 4Ps. Hiling Nanay Chrissy, Ako noon, umabot pa ako ngayon sa 10 years. Sana,
Sana ipagpatuloy nila yung kahit habang may nag-aaral na estudyante yung pamilyang tinutulungan nila. Ano pa rin, mabigyan pa rin ng tulong. Ayon naman kay CityLink Rudsel Dizon, para sa mga barangay na kanyang hinahawakan sa 4Ps, Kapag FDS kasi, kapag kada meeting, lagi ko sinasabi yun na ayon sa batas ng Pantawid, hanggang 7 years na lang sila lahat. Kaya dapat gawin na nila lahat na makakatulong sa kanila habang tinutulungan pa namin sila. Kasi after 7 years, wala na silang cash grants na makukuha kasi gagraduate na sila sa programa. Sinasabi namin na hindi dole out ang programa, na kailangan matuto na silang tumayo sa sariling paa. Dapat nga ngayong mga panahon na to na 3 to 4 years na sila sa, yung iba nga mga 10 years na sa programa, dapat ngayon medyo maangat na talaga yung level na pamumuhay nila. Kumbaga, hindi na dapat pinoproblema yung kinakain sa araw-araw, nakakakain na dapat na 3 times a day, walang malnourished na bata, wala nang bata na ang dahilan kung bakit uma-absent ay walang pambaon, dapat wala nang mga ganong kaso. samantala sa aming panayam sa isang pinagsasanglaan ng mga cash card na tumangging ipalabas ang kanyang mukha at pangalan, ipinaliwanag niya kung paano ang kalakaran sa ganitong gawain. Ang karaniwan po talaga ng pagsangla na itin, 10% lang. Every month yun. 10%? 10%. Sa isang, kunwari, sa 1,000, 100 po yun. Pag nagdalawang buwan yun, 200 magiging po yun. Nang aming tanungin kung bakit niya ito ginagawa, Siyempre, parang kumbaga sa tinatanggap ko yung itin. Kumbaga, pagka nakapindot, may tutuloy yun. So, yung ikalawang buwan pindutan yun. Siyempre, pamuha namin mga nagpa-5 sleeps. Kailangan din namin kumita. Nakatulong na kami, kumita pa kami. para naman kay Dizon, ang mga tumatanggap ng cash card bilang collateral sa utang ay wala pang kaakibat na parusa sa batas at ayon din sa kanya, ang pagtulong di umano ng mga sanglaan ng cash card ay hindi maaaring ikonsidera bilang tulong dahil Mga reason naman ng mga nagpasanla is gusto lang nila makatulong, pero hindi nakakatulong yon kasi ang laki nila mag-interest. So, hindi talaga masasabing tulong yon. Kasi kung tulong yon dapat, di ba, walang kapalit or ano. Pero sa case nila, halatang may personal interest din naman talaga sila kung bakit nila tinatanggap yung mga yung mga nagsasanla ng cash card. sa kabila nito, para kina Nanay Chrissy, ang pagsasangla ng kanilang cash card ay makatutulong upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Oo, kahit pa paano nakakatulong din naman. Malaking tulong kasi katulad yan, katabing bahay lang namin. Konting sabi mo lang, kasi alam naman niya na may matatanggap ako, kaya mabilis siyang nagbibigay. Hindi katulad ng wala kang ibang maipapangako. Wala, kailangan eh. Sa usaping pagtataas naman ng halaga ng natatanggap na benepisyo, sinabi ni CityLink Rudsel Dizon na wala pa raw ganoong usapan sapagkat malaki na ang nakukuhan ng mga benepisaryo ngayon kumpara noon. Samantala, tumangging magbigay ng panig ang City Social Welfare and Development Department o CSWDD ng Malabon ukol dito dahil hindi umano sila ang dapat sumagot sa mga ganitong usapin. Sa kabila ng lahat, walang kasiguraduhan kung kailan titigil ang ganitong kalakaran para sa 4Ps members tulad nila Nanay Chrissy. Dahil hanggat may kumakalam na sikmurang kailangan punan, pangangailangan na kailangan tugunan at batas na kailangan tibayan, magpapatuloy ang ganitong kalakalan.